Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. At bago po tayo magpatuloy sa ating topics na pag-uusapan ngayon, nais lamang pong magpaabot ng pakikiramay sa biktima ng mga kalamidad sa ating bayan, lalong-lalo na po sa Davao Oriental, na meron pong mga talagang ang kanilang kabuhayan, pagkatapos may buhay pa na nasawi sa 2 beses po na paglindol, no? Na kung saan umabot po sa 6.9 magnitude. At yung iba 7.4, magkakaiba-iba kasi yung intensity eh. So, nakikiramay po ako at syempre kaya yan, no? Alam ko, hindi naman lahat ng mga taga Davao diyan ay baluktot ang utak. So ngayon, pag-usapan natin ito mga kamunting tinig, itong mayabang na congressman ng 1st District ng Davao na walang iba kundi itong anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Paulo Duterte na nagbabala sa mga kidnapper di umano ng kanyang tatay. Kasi itong congressman na ito na hindi po nag-iisip, naniniwala ito lalong-lalo na kay Aimee. Ewan ko lang, no? Kung pinaplastic nila si Aimee, o pinaplastic din sila ni Aimee, nagpaplastikan sila sigurado. Kasi kung titingnan po natin marami pong mga nagsasabi laban po dito kay Pulong Duterte na dito po sa pagbabanta o manakot, dyan po magaling ang congressman ng 1st District ng Davao. Na walang iba kundi si Paulo Duterte. Na ang daming ang nagko-question na parang matapos na lang yung kanyang termino, wala naman siyang nagawa ng mga batas para po sa ikakabuti ng taong bayan. Kaya hindi po believe sa kanya ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Kasi palaging absent, hindi nagdadalo sa session, mahilig mag-intriga, mahilig magbanta, mahilig manakot. Kasi bugok nga eh. Sabi nga ng mga commenters, no, sabi ng ating bayan, ngak-ngak lang ng ngak-ngak, bunga po ng kanyang kabugukan. Maingay sila na magkakapatid. Si Sara, maingay din. Si Baste, maingay din. Ang mga tangahanga nila, maingay din. Ayan, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tatay nila hindi po na-release. Parang makapagsabi tayo na sinasadya nila magingay, sinasadya nila na kahit ano na lang, magalit sa gobyerno, magalit sa IEC, para po hindi po mapalabas ang tatay, para may gamitin sila para po na mapabagsak ang Marcos administration. Lumang tugtugi na yan. With the advent of technology, may mga Meta, may mga Facebook, may mga YouTube, nalalaman po talaga ng taong bayan kung ano po ang kanilang mga motibo. Kaya yung mga pagtatantrum nila, yung pagdadakdak nila, pagbubunganga nila mga kamunting tinig, isa po yan sa reason kung bakit ang tatay nila ay hindi po pinalabas. Hindi po ginran ang interim release. At ito pa mga kamunting tinig, akala siguro ng mga Duterte, powerful na sila kasi nga binabakapan po ng Senado, yung iba naman mga senador, di naman talaga maintindihan kung ano po yung kanilang ipinaglalaban. Ngayon, gumawa pa sila ng mga resolution, ayan, parang sinampal sila. 15 na mga senador ng Pilipinas gumawa ng resolution para kay Rodrigo Roa Duterte na mag-opila o mapila kumbinsihin ang independent, yung tawag nito, ang International Criminal Court. Nakalimutan ng mga senador na to na wala pong jurisdiction ang Pilipinas kay Rodrigo Roa Duterte. Okay? So since walang jurisdiction, they cannot influence. Kaya nga, ayun, walang halaga, basura. Di ba nauna na po nating sinabi yan mga kamunting tinig, na yung resolusyon ng Senado na pinagbubutuhan nila, ang yayabang pa nila. Ayan, yung ibang hinahangaan natin ng mga senador. Ang nangyari, sumama din sila doon sa nagperma ng resolusyon. Anong nangyari? Pahiya. May nagawa ba ang resolusyon na yon na pirmado ng mga senador? Pinahiya po ng mga senador ng Pilipinas dahil nagmukhang nakikialam sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte na wala naman pong jurisdiction. Because we are no longer member of the Rome Statute. So yan po yung mga gusto po nating
ipahiwatig mga kamunting tinig, ipaliwanag. Katulad niyan, si Sara Duterte, sobrang ingay. O, kukunin daw yung tatay niya sa loob ng kulungan. O, yung kanilang mga issue ng flight risk, totoo naman talaga, may mga following sila, may mga supporters sila. Kasi dating Pangulo ng Pilipinas na ngayon ay Panggulo na. So yan ang babasihan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber to decide na hindi po bigyan ng pagkakataon na i-grant. So suma total, denied, hindi lang denied, rejected. So lawlaw yung kanilang abogado. O yung mga binitiwang salita ng mga Duterte, lalong-lalo na ni Sara Duterte, yon ay nakatulong ng malaki para malinawan ng ICC na hindi po magpadala sa pressure, okay? Na hindi po magpapa-impluensya, magpapa-manipulate. Kasi yung ICC alam po kung ano nangyayari sa bansa Tandaan, political leader si Rodrigo Roa Duterte. So it's not normal to allow a suspect who is former president of the Philippine Republic na lumabas pansamantala sa kanyang kulungan habang inaabangan ang confirmation of charges at the same time ang mga paglilitis. So, hindi umubra yung kanilang mga apila. Mahalaga kasi sa ICC na nandyan ang suspitsado dahil hindi po basta-basta po na krimen ang nagawa ni Rodrigo Roa Duterte. Yan po ay crime against humanity. So hintayin nila yung confirmation of charges kung matuloy yung kaso o hindi. But take note, may appeal chamber pa. So, pero sa punto na ito, simula March 11 hanggang October 11, ngayong araw, eksaktong 7 months na po si Rodrigo Roa Duterte. Maawa kay Digong kasi matanda na, bla 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 bla, may cognitive impairment, hindi na alam kung ano yung mga sinasabi, o he is no longer fit na dumalo sa hearing kasi nahimatay, butot balat. Hindi po maniniwala ang International Criminal Court dyan. Kahit yan po ay kasama sa mga privileged speech ng mga senador who happen favor sa resolusyon na inaprubahan ng Senado. So mga kamunting tinig, kung balikan po natin lahat-lahat, suma total, isang sampal po ito. Isang kahihiyan sa mga senador ng Republika ng Pilipinas na gumawa ng resolusyon na ito para po kay Rodrigo Roa Duterte sa kasagsagan ng lindol sa Cebu. Habang ang mga vlogger tumutulong sa mga nabiktima ng lindol, ang mga senador busy sa kakadebate, busy sa kakangaw-ngaw para nang sa ganon ay mapagbigyan lamang po daw ng ICC na lumabas si Rodrigo Roa Duterte dahil matanda na, 80 years old na, kawawa na, kung mamatay daw si Digong, nas naisin ni Digong na mamatay siya sa sarili niyang bayan kaysa sa doon po siya, mawalan ang sikat ng kanyang araw. Drama ba? Para akala mo pelikula. Akala mo aktor na kaya lang aktor sila pero hindi naman na-realize yung kanilang script kasi puro palpak. So mga kamunting tinig, yan po ang plano ni Paulo Duterte na kung saan nagbabala sa mga kidnapper ni Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang pinagbabantaan ay ang gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, marinig po yan marinig po ng ICC yan. Sinabi nilang kinidnap si Digong, pinapalabas nila na kasabwat ang ICC o nagsabwatan ng Pilipinas at saka ng ICC. So, hindi talaga normal na papakinggan ang kanang hiling dahil binastos nila ang ICC. Binastos nila ang gobyerno ng Pilipinas. Binalahura ng kampo ng mga Duterte. Okay? Ang ICC. Pati ang gobyerno. So, paano papanigan? Paano pakatigan ang kanilang hiling na interim release?
patuloy pong nagiging threat si Rodrigo Roa Duterte. Kasi may followers yan at hindi po maaari na makabalik po siya ng Davao. Ang mga vloggers na mga alingangan, na mga maka-Duterte, ayun. Anong ginawa nila? Nagpakalat sila ng mga videos na nagpapasalamat na si Rodrigo Roa Duterte ay talagang makakauwi na daw. Pero hindi po totoo. Dahil yon ay puro kasinungalingan. Kaya itong si Pulong Duterte, magaling lang ito manakot, magaling lang ito manumbat dahil bulok ang mentalidad. Kuda lang ng kuda, ayun, napahamak tuloy ang tatay. Pareho sila ni Sara Duterte. Ang kanila mga binitiwang salita, ayun, ginamit ng ICC para magdesisyon sila firmly, independently, without any influence by Philippine government authorities. Ayun, di nakalabas si Rodrigo Roa Duterte. Abangan na lang natin kung paano po niya pagbabayarin. Kasi pagbabayarin daw po ni Paulo Duterte ang mga nagkidnap sa kanyang tatay. Ay magkasundo sila ni Amy. Tralala. Okay? Ay may problema sa mga utak. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Maraming salamat. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Mabuhay po ang mga tayong Pilipino, mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kung saan man kayo naroroon, do not forget to share, like, and subscribe, and click the notification bell. God bless.